Kumusta yung inyong diagnostic test kanina? Okay naman po, sir. Good evening po. Lahat ba kayo nakapag-take ng diagnostic test? Lahat kayo nakapag-diagnostic test kanina? Yes po. Yes po. Okay. So, actually, sisilipin ko pa yung result ng inyong test in a little while. But, bago tayo magpatuloy, can we pause for a moment of prayer? Manalangin lang tayo panandalian bago tayo magsimulan ng ating gagawin. Father, we praise you and we thank you, Lord, for this wonderful opportunity that you have gathered each and every one of us. Lord, we commit to you the rest of this time ng aming pong pag-uusap patungkol po sa training program amang banal sa paghanda para sa darating na December 2025 na examinations. Maraming maraming salamat. Ang lahat ng bagay, Panginoon, ay aming ibinabalik sa iyo bilang papuri, pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Well, magandang hapon, magandang gabi na pala, no? But dito sa Japan right now, it's 7 past na yung ating oras. So we are ahead of time, 1 hour difference natin sa Pilipinas. Let me check. Ayan. My apologies. Iba yung natingnan ko pala na aking evaluation. Halos lahat perfect eh. Anyways, so ang highest sa inyo is 68 ang nakuha. Ang pinakamababa is around 48, no? So, hindi naman masama, no? Kasi hindi pa naman tayo nagsisimula and yet nasa average yung inyong result na inyong 好撚行 diagnosis. 咯，揀咗喺度啦。So, it only shows na maganda yung ating panimula, no? Sa ating pag-aaral. And like what I said, ang exam ng DOH is never designed para sa mga college graduates. No? Ang exam ng DOH ay designed ito para sa mga sa high school level. No, kaya ayun, ibig sabihin nun ano na no, medyo makaangkla tayo na maayos. Now, like what I said, ang gagawin natin ngayon ay this is going to be your class orientation. Allow me to share with you yung ating pong slide. Okay. So class orientation, ito ay I'll just give you a rundown kung ano yung maging activity natin o ano yung kabuuan ng inyong maging training no sa darating na mga buwan. So like what I said, I'm right in Osaka and yung inyong gagawin muna ngayon na pag-aaral is it will be somewhat a standalone platform natin nang gagawin natin lahat ng mga topics no sa inyong training particularly under sa manual na ng DOS na ginagamit natin ngayon, yun, di mo pala mabasa, naka-blurred, ay lahat yon ay sinalin ko na, no, although hindi pa 100% na complete, na isalin na natin sa ating training platform. And then, babasahin nyo yon may mga video. In fact, mayroon siyang kaunting lectures and kaya lang ang mangyayari later on, hiniwalay ko yung inyong quizzes. No, mayroon ako yung quizzes ninyo ay mangyayari lalabas diyan doon sa inyong tiningnan kanina na diagnostic test. So it will be synchronized with the what we have right now na mga test questions and ito yung maging basis natin ng ating review. Okay? So, yun po, yun yung paunang statement na ano natin. Well, dito sa inyong slide, for a while, ayan. So, bago tayo magpatuloy, nais ko lamang pong magkaroon tayo ng kaunting pakinanlan. I'd like you to introduce yourselves. Probably you just have to mention kasi there was earlier, meron tayong kaunting ganitong introduction. But right now, I would like you to introduce yourself. Tell us something about your name, kung nasaan ka, and briefly, I would like to hear from you kung ano ang inyong reason why you decided to join the online training program under sa Asian Wellness and Spa Academy. So, yun po ang ating gagawin. Ano na lang po, magvo-volunteer na lang po kayo kung sino po yung mauna magsasalaysay. Sabihin niyo po yung pangalan ninyo. You might also mention your location right now. Nasaan po kayo?
and then a little something about well, of course, why you decided to join the training program para sa licensure exam ng DOH. Okay. Sige po, sino pwedeng mauna? Go ahead. Si Marisa na, i-volunteer ko si Marisa. Marisa, go ahead. Introduce yourself and try to give us an idea why. Well, of course, after mentioning your name, why you decided to join the training program. Go ahead, Marisa. Okay, unmute na lang po. Yes, okay. Good afternoon po. I'm Yes. Marisa Bo from Pampanga po. Dati po akong nagkaroon na ng license, DOH license. I am a practitioner. But Mm, sad to say, na-revoke po yung license ko dahil sa COVID-19. Nabutan mm, po ako ng COVID. So, I have to retake again the training program review para mm. magbalik po yung license ko. Yun po. Okay. Okay, Sige thank you po. po. So, bigyan natin ng isang bagsak si Marisa. Gawin na lang natin dalawang bagsak lahat. Dalawang bagsak kay Marisa. Ayan. Okay, next. Mary Rose. Mary Rose, go ahead. Paki-unmute mo yung sarili mo. Mary Rose, go ahead. Naka-mute ka, ma'am, eh. Hindi kita marinig. Hindi ka namin marinig. Go ahead, Mary Rose. Medyo nawawala siya. Si Remilyn. Si Remilyn Okay, ito na. Peralta. Okay. Pala sabihin ko, Ayan, okay. Okay, hi. bumalik si Mary Rose. Mary Rose, yes, go ahead, Mary Rose. Parang nasa malayo ang kabihas na si Mary Ah, Rose. Okay, okay Rose, po. go Good evening ahead. po sa lahat. Alam join Sige po. the reason po why I joined the training sir kasi po mayroon kaming massage clinic po and Mm, din po namin ng pagkaroon ng type isang LMT license po. So that's why oo. I decided to join. Okay. Sige po. So, yun yung reason, no? He has to take the licensure exam. Well, of course, I've been always telling the spa owners kung mas maari kayo ang mayroong license, no, kasi para you will not be at the mercy of people around you. Sige po, bigyan natin ng dalawang bagsak si Mary Rose. Yes Okay, po. Remlin, come back. Yes. Rems, Hi, good afternoon. Is it good afternoon or good morning? It's good afternoon here. I'm still on duty. I'm oo. working right now on a yacht. Ulit, Um, ulit, ulit. so I have to keep my camera off. I'm a Okay, spa operator po, and I have NC2, and for me it's like an upgrade and a okay. requisition for spa to have this LFT. Okay, well said, no? Nasaan ka nga ngayon, Remilin, for those who are not familiar? In Europe po, somewhere in Europe, yun po yung Tama. biyahe namin, Mediterranean. At the moment, we're in Croatia. Nasa cruise ship ka, no? Cruise ship. Yacht po, private yacht. Ayat! Wow! Yes Bongga. po. Sana all. Sige, bigyan natin ng dalawang bagsak si Remilin, si Rem. Thank you. Ayan, ang sarap naman ng buhay dyan, no? Nasa yate. I think yung mga super yacht ngayon. Yacht. Super yacht. Grabe yung ano, yung mga design, ano, napaka high-end. Next is, sino pa? Si Giorgio Gijon. Gijon, go ahead. Gijon, tuloy. Opo. Good day, sir. Pala si Gideon sa Bilaga, sir. Muna nito, sir. Kaya nagalit siya ng bata. Sir, yun lang, sir. Nag-offer ako sa inyo sa vulcanization. Marami siyang Yes, fans. sir.
Oh, Wait lang, sir. Mauna mo sige. lang. Pwede mauna mo lang. Oh, sakalin mo muna yung maingay dyan. Hindi, joke lang. Okay, si Sir, pwede Marge. mauna. Mauna mo na Ayan, sila, sir. sige. Oh, sige, Marge. Si Marge. Ayan. Go Good ahead, Marge. evening. Okay. Same po sa iba na ano na need po kasi ng ano ng sa permit ko is kailangan po ng DOH license din po. Ayan. Okay. Sige po. So, si Gijon, di natin nabigyan ng dalawang bagsak. Ano? Si Marge saka si Gijon, bigyan natin ng dalawang bagsak. Okay. Si Ruby. Ruby. Ruby Ann. Go ahead. Rise and shine, Ruby Ann. Hello, good evening po. Ruby Yes. Ann Mercado po. Opo. Sa Kuwait po ako ngayon. Okay. Sige po. Tell us something about yourself and why you joined or decided to join the program. Gusto ko po kasing magka-license pa kasi currently my work as a massage therapist po. Ayan, no? So, para magle-level up, no? Leveling up yung gusto ni Ruby Ann na gawin. Bigyan natin siya ng dalawang bagsak. Next, si Marilu. Marilu. Go ahead, Marilu. Marilu. Okay, mukhang busy si Marilu. What about si Julieta? Julieta Di Castro. Go ahead, Juliet. Yes po, sir. Ako po si Julieta de Castro sa Hmm. Metro Manila North. And then, nasa ISPA rin po ako ngayon. Gusto ko lang po mag-upgrade. Magkaroon ng DOH card. Ayan, no? So, magkaroon ng DOH license. Opo. Anyway, sige po. Bigyan natin dalawang bagsak. Si Rom. What about si Rom Di Juan? Go ahead. Good afternoon, sir. Mm-mm. Ang Romnick Diwan po from Coronadal City. Ayan. Gusto ko naman na magka-license, sir, kay para daw kuan siya ng completion wala siya, sir, how kuan gid siya para daw ma-satisfied po ng isa ka tawo, hindi siya mag-hesitate nga magkuan nga massage therapist sa kay may ara ka sa license ng ginauyatan. Ayan. Ano siya, sir? Pwede ko ka-ask question, sir, if ever. Sige. Although mamaya natin pag ano yung mga question. Pero sige lang. Sige. Baka urgent wala yan. ambi ko ka-diagnostics test, sir, ba? Sige lang. Wala ko ka-diagnostic. Okay lang na, sir? Okay lang yun. Okay lang yun. Or malayo sa bituka yun. So, okay. walang problema. Okay. Sige, dahil Okay. natin ng dalawang bagsak si Romnick. Okay, ano na po, si Ian o Ayan. Ayan, go ahead. Ayan. Yes, sir. Good evening, sir. I'm Yes. Ian from Ian De Licanda from Valenzuela, sir. 32 years old. Bale, practitioner po ako, sir, ng bone setting, sir. Kaso last year lang. Opo. Then, good, sir, madagdagan yung knowledge ko pa, sir. Okay. And ano yun, yung bone setting mo, mayroon ka bang ano na yan? May certification ka ba niya? Curious lang ako, ha. Do you have that? Yes, sir. Meron naman po sa amin, sir, binibigay ni yung nagturo po sa amin si Sir Gary Trinidad. Under ba yan ng PITAC? Hindi po, sir. Hindi po kami regulated. Okay. Meron na daw po kasing Cairo, then wala pa po kasing, hindi naman daw po kasi yung bone setting. Hindi damay, ganun. Nasnet, guro ka muna. Okay. Sige. Ayun, may kausap si Romnick. Sige. So, ayun, Ian, bigyan natin ng dalawang bagsak si Ian. And sino tong naka-iPhone? iPhone tong pangalan niya. Ako po, si J. Marilyn. Opo, sige ma'am. Si Emeline? Hindi po, Marilyn. Marilyn, sige, Marilyn, go ahead.
Good afternoon po. From Hong Kong, Mm, bali spa owner po ako. Open lang sa Laguna. mm, Just to follow DOH compliance. Kaya po naisipan ko naman join. mm. Andito po yung, sana po yung wala. Okay, go ahead. Sige, naririnig ka namin. Go Ayun ahead, po, go ahead. bali, I'm not planning to join. Yung po supervisor ko, kaya lang nag-quit siya kasi para sabi niya parang hindi niya kakayanin. Kaya ako na lang po ang ano. Umalit. Sige, sige. Oh. Okay, sige, salamat. Ano po? Paki-ano lang yung ano ha, pakipalit lang yung name kasi may Opo. tawagin ka naming iPhone. Okay. Sige po. Sige po. Okay, sino pang hindi nakapagsalita? Kanina si Marilo ba yun? Si Marjorie. Yes, sir. Marilu po. Marilo, go Hello, ahead. sir. Yes. Massage therapist po ako, sir. Need ko Opo. po kumuha ng DOH license po, sir, kasi po kailangan ko pong maisalba itong aming spa dahil wala pa po kaming permit. Okay. So, nakasalalay po sa akin, sir, yung magiging kalagayan. So, need ko po talaga makapasa. Okay, sige po. So, maraming salamat sa mga hindi natin nabigyan ng 2 bagsak. Bigyan natin po sila ngayon ng maraming bagsak. Okay? So, maraming salamat sa inyong maiksing self-introduction. Is supposedly parang itong ginagawa ko dating exercise na to, this is some kind of a leveling of expectations, no? Ang ibig sabihin nun para malaman ng AUSA ano yung ini-expect ninyo na i-deliver sa inyo ng AUSA at ano naman yung aming ini-expect towards you, no? So since medyo limited yung ating time, we'll do away with that for now, but I hope we could do that in the next few sessions that we're gonna do. Ngayon, ang sunod na titingnan natin ngayon dito ngayon sa ating presentation ay yung house rules. Okay, ano yung ating house rules? Remember, sa aking karanasan bilang trainer ng under DOH, no, accredited training provider, almost mga 20 years. Medyo matagal-tagal na rin. Isang bagay na pansin ko, mahalaga na mayroon tayong house rules. So that, kumbaga, we have the meeting of the minds, no? So, magkakaintindihan tayo. But, just like I have mentioned kanina, medyo mahaba yung ating session. Ang ginawa ko na lang, isiningit ko yung house rules doon sa inyong introduction. I think you've noticed that. Nagbigay ako ng link and then I want you to read through the whole thing. Hindi ko pa na-edit ng yung ating house rules but definitely kung ano yung applicable sa grupo nyo, yun yung inyong i-apply. And eventually, as part of your requirements, I will ask you to make a signature dun sa last part na inyong house rules, yung conform part. No? Meaning to say you agree with the house rules. Okay? So parang i-recap ko lang kung ano yung gusto kong i-emphasize sa ating house rules. Although mahaba yung ating house rules as I have mentioned kanina. Ito yon no, naka-flash ngayon na ito ay isinama ko doon sa introduction as bilang yung assignment. No? You have to read through it, basahin nyo, and then eventually I'll ask you to make a signature, screenshot nyo po yung last page and then you do your signature and you send it to me. The next thing that I'd like you um, to be emphasized ay dito sa ating program is number 1, I would like to give due emphasis on respect, no? Pagkakaroon po tayo ng respeto sa kapwa natin, sa mga kapwa niyo estudyante, sa bawat isa sa atin sa program na ito, no? Kasi kung wala sa mindset natin yung pagkakaroon ng respeto sa bawat isa, magkakaproblema tayo. No? So that's the first one. The second one is yung professionalism. When we say professionalism, if and when, no, mayroon tayong mga challenges, I would like us to discuss the matter or kung pwede po, kayo muna mag-uusap kung may mga misunderstanding and then before you elevate matters to me. No? Although, I think I have to just
mention, although nasa inyong house rules ito, na ang ating group chat is never meant para ano no, gamitin natin parang labasan ng mga samaan ng loob. Hindi ako papayag ng ganun, no? Kasi ang ating group chat is meant para sa inyong training, no? Sa inyong pagsasanay. Kaya gusto ko din mabanggit sa inyo na I do not allow na even yung mga personal na mga postings, no? Halimbawa, may mga hiring kayo, no? May mga pangailangan kayo saan o may problema sa spa, wag yung dadalhin sa group chat, no? So, yun yung gusto ko lang ma-emphasize. At yung pangatlo ay yung confidentiality, no? So, mahalaga na maingat tayong pangalagaan natin yung confidentiality, no? Na mayroon kasi tayong batas, no? Privacy Act. Ibig sabihin nun, ingatan natin yung privacy ng bawat isa ay mamimaintain po natin at wala tayong mababiolate. Okay? So, ang panghuli na gusto kong mabanggit ay yun nga, no? This kind of a training is a little challenging. No? Bakit challenging yung training ng online? Kasi, unlike yung ginagawa kong pagsasanay for many, many years, is iba kasi yung eye contact ng present, no, yung face to face. Iba kasi yun eh. Talagang makakapture mo siya at saka ano, maikakahon mo yung training. Pero sa online, hindi natin yun pwedeng gawin. Kaya sa part po ninyo, mahalagang mahalaga na mayroon kayong sariling disiplina at mayroon kayong commitment na kung ano yung inyong sinimulan, tatapusin nyo. Ganun po yon. And I'd like to mention in ahead of in passing na rin na yung inyong training, ano natin, no, gagawan ko siya ng well, of course yung syllabus na yon, nakakahon siya ng bawat required hour ng DOH, mayroong isang araw siyang kaakibat, no? So, the DOH would require before anyone is being recommended para sa exam ng DOH is kailangan kayo mayroon kayo minimum na 60 hours of training coming from a DOH accredited training institution. And one of which is AUSA. So, yun po yung ano natin. But later you'll find out na mababanggit ko sa inyo sa ating yung ginawa natin sa module 1 is medyo instead of 1 hour equivalent to 1 day na training design ginawa natin is for module 1 ginawa ko muna siyang 20 days, no? 20 days. Although ang iba sa inyo medyo kung mabilis kayong mag-aral, mabilis kayong magbasa, ano yun, nakakabagot na yung 20 days. Baka iba sa inyo, 3 araw lang tapos na yung training, no? Nababasa nyo na, nare-review nyo na, things like those. But suffice to say na ginawa ko pa rin siyang 20 hours para for those who are still catching up kasi hindi naman lahat sa atin meron siyang ganong husay at galing na mag-synthesize, no, na mag-analyze ng mga information na magagamit ninyo sa DOH. Okay? So, kaya mahalaga po yung inyong disiplina at yung inyong commitment, no? If you remember yung tanong ko kanina, why is it that you want to join the program is because I want to elicit coming from you na yun, gusto nyo magkaroon ng lisensya because part of which is a requirement yan ng gobyerno, especially if you're a spa operator. Okay? So, yun po yung kabuuan po ng inyo pong house rules. And like what I said, if I don't know if you've seen it already, yung mga pumasok na sa ating module 1, nandoon po yun. No? May link po akong nilagay doon. I want you to read thoroughly lahat na nandoon na pag-uusapan yon ha. I want you to eventually sign the last page and send it to me. Pwede nyong screenshot send nyo sa akin with your name and signature, meaning to say you conform with the training program. Okay, the next one here that gusto kong i-emphasize sa inyo, I do not know if it's clear with you sa inyong mga cellphone or computer, yung ating diagram ng ating training, no? So, yung nakapula, ito yung inyong pinakapalooban ng training because we have 3 mode ng training, no? Yung level 1 natin na basic LMT training
And then meron din yung blended. Pag sinabing blended, yung online na mayroong kasama siyang face-to-face. And then yung pangatlo, refresher, no? For those na hindi nakapag-exam, magre-retake. One of you is, one who is coming in sa grupo natin, sa grupo nyo, is a lawyer. No, mayroon tayong estudyante last year na abogado at hindi siya nakapag-exam kasi may travel siya sa abroad, no? So nakiusap siya, Sir Benji, kung pwede, pasok ko uli ako para matapos ko yung aking training, no? So ayun, meron tayong abogado na makakasama sa ating klase. Now, so yung case niya parang ano na yon, yung kay attorney parang retake or refresher na yung sa kanya, no? Pero we will not be discussing on that. Nandito tayo sa level 1. Ang ating program ay dalawa po, binubuo po ng level 1 tsaka level 2. Yung level 1 is the basic training requirement ng Department of Health. And then yung level 2 is parang ano na lang to, supplemental ng level 1. But this is very crucial para kayo ma-recommend sa DOH. No? So dito na yung mga mock tests no, na gagawin po ninyo. Although sa level 2, wala na tayong ano yan. I will no longer be monitoring your performance. No? Kasi kailangan bago kayo mag-level 2, pasado kayo sa level 1. Okay, so ganun po yung setup natin ha. And mind you, kung ano yung requirement ng DOH na 75 passing rate, yun din ang requirement ng AUSA na passing rate, no? So if I give you your exam, your final exam, kailangan ang inyong pinakamababa o hindi bababa yan ng 75, no? Kasi pag bumaba ka ng 75, I cannot recommend you to DOH. Ganun po 'yon, no? So what you might do is magre-retake kayo until such time na maipasa ninyo yung evaluation. So dalawa yung evaluation ng DOH ha. One is the written and the other one is the oral practical exam, no? Yung kayo ang magpi-present. But unahan ko na po kayo since wala naman tayong face to face, so your oral practical exam will be based on your output na inyong gagawing video later on. No? So, pag-usapan natin yan sa ilang saglit. Okay? So, ayun po yun. Pagka naipasa nyo na yung level 1, level 2, then I will recommend you to DOH. No. You will have to undergo our evaluation. And then once you pass our evaluation, then I will recommend you to DOH. Ito na po yung magkakaroon na po kayo ng inyong lisensya. Okay. Yung training syllabus, ito na yung you might wonder kasi doon sa ating kung kayo ay very particular doon sa or nababasa nyo sa ating website, meron akong ginawang training syllabus but that was on a regular training program natin, no? Meaning to say kasi in the past, for the past 3 years, right after pandemic, yung ating mga online classes is every day and I do it every 12 o'clock to 1 o'clock between that time frame. Meron tayong lecture via Zoom and then every day yan, Monday to Friday, and then I do it for 3 months. But since like what I've told you, I'm right now in Japan, ang uwi namin is October pa, kaya minabuti ko na lang na mag-stand alone muna kayo ng review and then I will make a follow through once I get back from Japan. So, but then, may mga ibibigay na po akong mga exams. And ayun po, ang ang ano natin, ang gagawin po natin is I think dito sa ating unang module there are going to be 5 modules coming from DOH. Ano ko na lahat, no? We have the fundamental concepts, yung pinaka-basic information or concepts about massage. And then yung module 2, practice of massage. This is about the mga laws or provisions or directive coming from government. And then yung module 3 is anatomy and physiology. Module 4, microbiology and pathology. And ayun, yung number 5, massage therapy application. Ngayon, you might wonder, bakit sinunod ko agad si number 5? Napansin nyo ba yon? No? Kasi dapat yan, 1, 2, 3, 4, and then si 5 ang panghuli. Sinunod ko agad si number 5 kasi ito yung actual. No? This is about how you perform your massage.
This is about how you perform the three stages of massage. No? Kung familiar na po kayo, you have the pre-massage, the massage proper, and the post-massage. And doon naman sa massage proper, ipiperform ninyo sa DOH yung effleurage, petrissage, friction, taputment, and vibration. Yung lima na yon, kailangan i-demo nyo yun sa DOH. So, kung susundan natin yung manual at panghuli natin yung actual application, medyo mahuhuli po kayo sa pag-aaral on the practical side. Kaya after your fundamental concepts, I will make sure na ang susunod diyan ay discussion natin about the application, no? Paano kayo magpi-perform, paano niyo gagawin yung pre-massage, paano niyo gagawin yung massage proper, paano niyo gagawin yung post-massage. So ayun po 'yon. And then saka natin pag-usapan yung susunod na topic natin, which is the practice of massage and then anatomy and microbiology. So yun po yun. Ano po? Yun po yung ating maging setup. Ang ano lang natin dito ngayon is hindi ko nailagay dito. Every week, kung kakayanin ng I will make sure na meron kayong weekly evaluation or weekly quiz. Ayan. Hindi nyo makukuha yung question o yung tanong doon sa anyong yung mga lectures na masusundan ninyo dito sa ating website, pero magpo-post ako katulad nung nangyari sa diagnostic test natin ng weekly quiz. Okay? Recorded po lahat po 'yon, pero hindi pa po 'yon yung hindi po 'yon yung basis for endorsement later on. The only time na you have to pass my evaluation is when I give you your final exam. Ayan po yon, no? Pero lahat halos, or hindi naman lahat, pero many of those questions that I'll be posing, I'll be raising, I'll be giving to you in the days to come, ay yun po yung bubuo po na inyong final exam. Kuha niyo po yon. So po yun ha. Lahat po ng inyong quizzes at evaluation, although hindi pa naman yun, walang weight yun sa inyong endorsement, pero lahat ng inyong quizzes, lahat ng evaluation ay recorded. Okay? So alam nyo naman, high-tech na tayo ngayon. No? So madali natin maano yon. In fact, yung inyo pong katulad ng inyong diagnostic test, dito agad, no? Kitang-kita ko kaagad. Kanina lang kita ko na kung sino-sino yung mga nag-top at sino yung medyo humahabol, yung things like those. So madali natin malalaman yan. Okay? Ayan. So ano yung ating class activity? Gusto kong ma-mention sa inyo na yan, nabanggit natin kanina, your official training time is period is Monday to Friday. Okay? So wala kayong pasok ng Friday, ng Saturday, Sunday. Although sometimes the others are asking na, sir, pwede ba may klase ng Saturday, Sunday? But officially, your classes is only held between Monday to Friday, and then even if I'm not around to do the virtual lectures, no, ang inyong official training time is 12 o'clock to 1 o'clock. Ibig sabihin po nun, yan yung time na dapat hawak-hawak mo yung iyong notes, hawak-hawak mo yung iyong cellphone habang kumakain ka, nanonood ka ng mga video, tinitingnan mo yung ating mga lessons. Okay? So, ibig sabihin nyo, yun po yung inyong personal study time. Aside from your personal study time that you might do at home. Pero during the day, during the working day, ang inyong class time is 12 o'clock to 1 o'clock in the afternoon. Kaya eventually, kung may mga quizzes ako, makikita nyo yan sa tanghali. Doon yan lalabas yung schedule. Sa tanghali yan hanggang alauna. Yun po yung inyo pong official time natin for the training. Okay? And then, ayan, like what I said, quizzes are held or shall be held every Friday. That's 12 o'clock to 1 o'clock. Okay. Magkakaroon din kayo ng unit exams. No? So, bawat module, pagka matapos ang module, mayroon akong ibibigay na unit exam. But again, hindi pa natin to gagawing graded. No? Ang graded is yung final exam. Now, kailangan mong
maka-achieve ng score na 75 bago kita ma-recommend kay DOH. No? So, yun po yun. Kung ano yung ginagawa ni DOH sa kanyang evaluation, yun yung ginagaya ng ating training program. Okay? We try to mimic what DOH is doing kasi yun yung paghanda ninyo para sa DOH. No? Kaya yun yung ano natin, yung pattern na susundin. Okay. Ang mode of evaluation is ito po. No, meron tayong written and oral practical. Written is yun nga yung ginagawa natin, and then oral and practical yung video na isasubmit ninyo sa AUSA. Sa DOH, ngayong 14 to 18 of July, yung exam for June na move nila next week, no? 14 to 18 ang exam ng instead of June ginawang July. Ayan, no? So, ang exam venue sa ngayon ay meron sa Visayas, sa Bohol, meron sa Davao, tsaka meron sa Zamboanga. Ang Manila naka-hold. Hindi pa nila sinasabi kailan ang exam ng Luzon. So, in your case, tentatively, yung exam would be held on December. Lord willing, no? December 2025. At kung inyo mapapansin sa AO 2010-0034, ang exam ng DOH ay normally ginagawa sa unang linggo o unang 5 araw ng June tsaka ng December. Ayan po. Okay? So, ayun. At least may idea na kayo pag-usapan natin later on. Yung inyong quizzes, tulad sinabi natin, yung nasa lessons, yung inyong yung lectures na susundan ninyo, babasahin ninyo doon sa mga modules na pinasukan ninyo, hindi ko pa bibigyan ng weight yung mga quizzes. In fact, hindi pa ako naglalagay ng quizzes, no? I do not want to complicate matters with you when it comes to evaluation. Pero later on, I would like to just use it and put it some questions sa bawat topic na titingnan ninyo, babasahin ninyo para lang ano yun, refresher, no? Parang refresher lang, but that will take time. Okay? Sa ngayon, internet-based tayo. Okay? So, ayan, no? Like but you can see here, ang ating quizzes ay yung weekly tsaka finals would be website based, no? So based ito sa ating ausaonlineschool.com. Okay. Ayan, oy, may bonus. Ano ba yung bonus dito, no? May nakalagay na bonus. Ano yun? Ay. Nawala. Ayan. So yung bonus dito is when I come back from when I comes home from Japan, tayo, no, based sa inyong performance, titingnan ko kung ilang oras ba ang pwede nating gawing magla-live tayo ng discussion, no? Para lang refresher kumbaga, no? Refresher handled by me personally. Okay? So marathon marathon free lectures po 'yan, no? On top of the one you will be doing in the next few months. Okay, the next one here is, ayan, kailan ang submission ng requirements sa DOH? Okay, the basic requirement, I would like every one of you to know na sa exam ng DOH, ang basic requirement ay ano? I would like you to know, magtatanong ano. Sino nakakaalam? Ano yung basic requirement ng exam ng DOH? Binalik yung tanong eh. Would you know? Marisa, go ahead. Hindi na pumalap na kasi. Ano? VSA. Remilyn, ano? One of the requirements po is birth certificate. Yung minimum requirement. Diploma or TOR. High school. Yan, high school diploma. Level. I assume lahat kayo high school graduate, ha? Oh. Or kung hindi kayo high school graduate, mayroon kayong ALS. ma-ALS kayo na equivalent to high school. Yun po yun, ha? I hope that's very clear from the very beginning, no? Kasi iba, natapos na lahat ng training only to find out wala pala silang diploma. Hindi sila makapag-exam ng DOH. So yun po yun. That's the basic requirement. The next question would be, kailan ang submission sa DOH? Kailan yung deadline of submission? Tandaan ninyo,
Yung kunwari kung exam ay December, there are times na October pa lang nagde-deadline na si DOH, no? Bakit kamo? Kasi gusto ng DOH na maaga pa lang na-screen na nila yung mga requirements kung sino-sino yung pwedeng ma-exam. Ayun, in-screen ng DOH. Now, so yun yung ano natin. Kaya in the next even in the next few days siguro i-send ko na sa group chat ano yung mga standard requirements ng DOH habang maaga pa lang pinaghahandaan nyo na, no? Yung iba Okay. kasi kung kailan magde-deadline saka sila nagkakarakang pumupunta sa nagko-comply ng requirements, wala maiiwan sila, no? So yun yung gagawin natin. Aagahan natin yung ating submission o preparation ng mga requirements. Isasabay na natin yan later on. Siguro mga bigyan nyo naman ako ng mga 1 month o 2 months siguro. And then, yun. Pero I'll try to post it as early as possible na para ma-check nyo lang, ma-checklist nyo na kung alin-alin doon ang mga mahihirap. Yung unang gagawin nyo, alamin yung pinakamahirap i-produce at yun yung una ninyong i-produce. Yun Okay. po yun. No? Para hindi kayo mabitin, no? Hindi kayo maiiwan. Okay? So ayun po, ganun po ang ganun po. At gusto ko pong linawin sa inyo, ito po, heads up para sa lahat. Simula nung bagong komite ng DOH ang nag-handle ng exam, ayaw na nilang magbalik ng documents. Ulitin ko, ayaw na ng bagong komite, yung Committee of Examiners for Massage Therapists or CEMT, massage therapy pala. Ayaw nila magbalik ng document. Ibig sabihin nun, kung kayo magsasubmit ng requirement, yung requirement na yon hindi nyo na magigisnan, no? Habang buhay. No? So, kaya ayaw nilang tumanggap ng diplomang original. Yung diploma nyo dapat naka-certified true copy. Kaya maaga pa lang, padala nyo na sa school yung inyong original diploma, hingan ninyo sa registrar ng certified true copy, yung CTC, at ang ipapadala ay photocopy. No? Walang original na diploma ang ibibigay kay DOH. Bakit? Kasi hindi na yan, pag tinanggap ng DOH, hindi na yan lalabas sa kamay, sa kuko ng limbas. Hindi na lalabas sa kuko ng DOH. Kasi aking-akin na yan, sasabihin ng DOH. Wala na kayong pag-aari dyan. No? So, yun po. So I hope that's clear. Never submit any original document, original diploma sa DOH. Yung iba pa nga, nung dati, ang sinasubmit, alam nyo ba sa probinsya, yung diploma na nakalaminate, dinikit pa yata sa dingding yun no? Pag binaklas mo ng gano'n, yung kahoy, yung kapal-kapal, nandun yung diploma. Oh, walang ganon. Hindi na kayo magsasubmit ng diploma na nakadikit sa dingding ng bahay nyo. Okay? Kasi ayaw tanggapin ng DOH yung ganon. Always certified true copy. Always CTC. At ang magsicertify, hindi po abogado, no? Kasi yung iba ginagawa, pina-CTC doon sa abogado. Hindi rin tanggapin ng DOH. Kasi ang magsicertify yung school registrar. Yes, Tama ba po yun? ano. Oo. Di ba? Yun Sabi yan. niya, abogado pwede. Hindi pwedeng abogado. Ang yung school registrar, ang pipirma nun. Kaya nga may school registrar eh. Trabaho nila yun. Okay? Sige. So, ayun, yan po yung sa requirement na dapat ninyong tandaan. Tahan natin, pag-usapan natin, isubmit nyo. I had to do it. Okay. Ayun. The lecturing. Okay. Nakatagtaga rin sa bali dyan. Sorry po, sorry. Oh, sige. Paki-mute na lang po. So, ganun po yun ganun po yung ating ganun po yung ating gagawin. Okay, so I think ayan, I'm now ready for question and answer. Do you have any question or clarification na hindi ko na mention no, sa ating discussion earlier? Go ahead. Sino mauna? Yes, sir. Yung tungkol po doon sa... Naririnig niyo po ako, sir? Yeah, go ahead, go ahead, go ahead, go ahead. Sige po. Yes, yung sa MedCert po. Opo. Kailangan po public doctor or government doctor po.
Ayan, that's a beautiful question ha. Sandali, lalabas na ako muna dito sa Mentimeter. Okay. Yung submission ng inyong ng inyong requirement. Well, of course, yung tanong ni was it Marilu? Yes po. Oo, yung tanong ni Marilu, only government physician are Allowed to, allowed those to certify. No? So, kung ang opo. inyong medical certificate ay galing sa St. Luke's, kahit na yung presidente pa ng St. Luke's ang pumirma, hindi yan tanggapin ng DOH. No? Ang tatanggapin ng DOH ay yung inyong medical certificate na inisyu ng inyong barangay doctor or ng city health officer ninyo, basta gobyerno. Tsaka yung letterhead Ah, ng government. okay po. Okay, sige. Salamat, Mari. Thank you po. Thank you po. Yeah, any other question, clarification? Mary Rose, may tanong ka? Nakamute ka, ma'am? Wala Yeah, po, go ahead. sir. Okay na Wala. po. Okay na, marinaw na. Sino pa magtatanong? What about si Marisa? Marisa. Okay. Parang parang nasabi ko na yata lahat, no? Si Patrick. Patrick, may tatanong ka, baka may hinahanap si Patrick eh. Patrick, anong tanong mo? Do you have any question? Wala naman po, sir. Malinaw na? Okay, opo. Okay. So ready na kayo dun sa mangyayari for the next for the next few days. Tulad sinabi natin, antabayanan nyo lagi, no? Kasi lagi tayong mag-uusap. Although hindi ako available ng may mga times kasi iba yung schedule namin sa umaga at saka sa hapon, but definitely I will always make sure that monitored ko yung inyong conversation sa group chat. Although ang aking pakiusap lagi, kung mayroon kayong personal concern, huwag ninyong ilabas sa group chat. Ulitin ko po ha, kung if you have any personal concern, either sa kasama ninyo sa grupo, sa institution, sa AUSA, wag kayong maglalabas ng ganun sa group chat. Bakit po? Kasi madadama yung walang kinalaman. At ayaw natin na pinagpipiestahan yung mga tao sa group chat. Okay? So, I hope that's very clear. No? So, if you have any other concern, lalo na kung sa management, ako mismo ang kausapin ninyo. Huwag niyong ilalabas sa group chat at doon kayo magtatanong sa akin and then lahat ng tao ay ma-involve. No? So, I do not want that. Ha? I-ano natin yung privacy issue natin dito. So, let's be careful na kung may mga concerns, direkta sa institution kung ang concern ay sa institution. Pero kung about yourselves, kayo ang mag-uusap pero wag niyong ilabas sa group chat. Okay. Si Ian, may tanong ka ba? Wala naman po, sir. Klaro na? Okay na siya? Opo, okay naman na po. Oo, si Gideon. Si Gideon, hindi ko na to nakikita eh. Okay lang po, sir. Okay lang po, sir. Okay lang, malinaw, Gideon. Apo. Sige po. Apo. So, yun po yung natin. I think that's all. Question. Yes, go ahead. Yes. Sir, Remily? kasi yung I paid through GCash Yes. na hindi, I didn't wait for the kasi 'di ba ngayon lang siya naging available to yung to add to cart yung module 1 natin. So I paid through your personal GCash. Mm. Sige. So paano po ba 'yon? Remsi, ano mo lang ako, i-PM mo ako about that para may record ako na doon ka nagpadala sa pero nakapasok ka ba sa natin? Sa module 1? Hindi po. Sa group chat ako nakapasok yun sa batch Kasi 3 ba oo, yun? oo. Third batch? May group chat. May GCash ka ba diyan? Yes po, I sent na yung GCash sa nyo, private message sa inyo. Ganito na lang para hindi magulo yung ating bookkeeper, magulumihan. Ibalik ko yung GCash mo and then Okay. doon ka magbabayad sa sa module sa module 1 Sa online. Okay sa po. online, okay? Para hindi wala nang dadaan sa kamay ko eh. Doon na dadaan sa Alright. para madali Sige, natin sir. ma-monitor ha. O Okay po. ganun na lang gawin natin. Anything else?
Okay na? Are we good? Rems, kung ano ha, I'll take time kasi baka hindi ko magagawa mamaya. Ang dami kong naka Sige po, pero ano ko na rin. I will make payment na rin dun sa module Oo, 1. pwede ng payment ka na tapos para makapasok ka na sa module and then Okay po, then later on na lang yung reimburse reimburse ko na lang yung inyong binayad. Sure po. No Okay. worries. Sige po. So kung wala nang tanong, I hope that's recap na lang natin like what I said, uh, mahalaga yung ating yung inyong team, magtutulungan tayo. Wag tayong magkakaroon ng alitan, ng yun samaan ng loob. Hindi natin maiwasan minsan may mga misunderstanding. Make it a point always to reconciliatory tayo lagi ha. Wala tayong ayoko ng gulo sa klase natin. Tulungan tayo para kayo ay maging LMT in the next few months. Yun yung ating goal. And then, Sir, last question. ano Sorry. sige, Yung ano? pong medical certificate, saan po kakailanganin? Ang ang medical certificate, hindi masyado siya, madali namang kunin po yon. Baka probably, pag sinabi ng DOH ng September or October, then you comply na lang. Kasi 1 month naman lagi yung ano niya palugit. Ang akin lang muna na dapat i-request sa inyo, lahat ng diploma ninyo, ipadala nyo na sa school, kumuha kayo ng CTC, yun yung i-ready nyo na in case kailanganin ng DOH. Sige po, thank you. Ha? Walang sisihan ha. Pagka hindi kayo nakapag-submit on time, walang sisihan. Maaga pa lang, first day pa lang natin ng klase, sinabi ko na yung inyong diploma, ipa-CTC nyo na, and then i-ready nyo na just in case kailanganin ng Department of Health. Okay po, salamat. Okay? Sige po. So, ayan. May message dito si Rems. Ayun, kanina po yun. Duty daw siya. Si Mars naman may client. Okay na po tayo. Okay. So, kung wala nang ibang concern, let's call it the day. Maraming salamat sa inyong panahon. And then, by the way, lahat ng ating mga Zoom, asahan ninyo na naka-upload yan sa YouTube. Lahat ng natin, kung may mamimiss kayo na discussion, nasa YouTube lagi niyan ha. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel, Benji Eugenio LMT. I do not know if you, nasilip nyo na po yan. Actually, ang pamagat niya, Free LMT Videos eh. Free LMT Videos by Benji Eugenio. Ito po, hindi nyo na makikita pala yan. Dito po yan. So, please, hanapin nyo po yan and then mag-subscribe kayo and then pakiclick yung notification bell in case lang na meron tayong bagong padala o bagong upload, manonotify kayo. Okay? So that's the first natin learning tool. Yung ating sa YouTube and then of course yung ating Mentimeter no nakita nyo na kanina presentation nasa Mentimeter tayo and then yung ating mga quizzes. Yung quizzes naman ay nasa internet based. So lahat po yun ay nandoon po yun no. So ito yung mga tools na gagamitin po natin and of course without yung Zoom by the way yung pinaka-core ng ating po maging discussions later on no especially if I come back from Japan. So yun po yung ating mga tools na gagamitin sa pagsasanay. Okay? And never forget, whenever I give you an assignment, you make sure you comply with your class assignments. Kasi yung mga assignment na ibibigay ko, mayroon po yung kaakibat na mga grades. No? So, you comply with all the assignments I might be giving you later on. Okay po? So, kung wala nang tanong, thank you so much. Maraming salamat sa iyong panahon and God bless. See you when I see you. Start On na po kayo. Friday. Oo. Friday po yung quiz ha. Yung gagawin po natin. Okay. Mag-short quiz tayo ng Friday. Pero wala nang sumuna. Hindi na muna ako magsusum sa Friday. Basta lalabas lang sa website. Makikita nyo quiz number 1, quiz number 2. Ganun na po yun. Doon nilang susundan sa website yung mga quizzes. Okay. And then, antimano, ilalabas ko agad yung mga top 10. No? Kung sino yung nag-top doon sa inyong batch, sa inyong grupo. Okay. Sige po. So, having said that, maraming salamat muli. At ayun, tuloy lang kung may mga questions kayo doon sa ating material, let me know. Yung may mga video doon, let me know. If there are confusions, you let me know. If there are some errors that I have to correct on, you let me know
para ma-check natin at hindi kayo malito. Okay, so maraming salamat muli. God bless. Sayonara. Jamatan. Thank you, sir. Thank you. Yeah, maraming salamat. Thank you And very much, sir. yeah, God Thank bless. Bye Good po. night. Bye. Salamat po. Bye-bye. Jamatan arigato. Gato pasaimasu. Hi, arigato gozaimashita. Bye.